Jubilito TV Official. Hey, what's up mga kabagis and kalingap? This is Jubilito TV Official at ito na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Sa isang lugar sa ibayang bansa, meron tayong kasangga na tumutulong din sa kapwa na sa puso ang pagtulong itatama ang mali. OFW yung bayani na hindi pa uhuli. Saan ka man sa mundo, kakampi natin siya. Kasama ang mga maaasahang grupo niya. Makabagong bayani sa Team Koos, kabahagi katuwang ng Team Kalingap sa pagtulong sa mahirap. So ayun. Inyo sa mga kabagis, Jubilito TV Official po, no? At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? So, wag na natin patagalin for today's reaction video. Panoorin po natin at gawa ng reaction. Ito pong naging recent live streaming ni Kalingap Rab na kung saan ay nagsalita na siya patungkol sa mga issue ng hiwalayan ng komunidad dito po sa Kalingap. At alam naman po natin na yan ang latest na usapin dito nga po sa nangyayaring sabihin na nating issue patungkol sa pamilya po, no, nila Rachel. Let's be honest mga Kalingap at kabagis, dahil yan naman po ang nagiging usap-usapan ngayon sa Kalingap, dahil nga po kumbaga parang natanggal na po sa samahan or sa grupo, kumbaga yung pagiging affiliated sa Kalingap nila Daddy Donut, nila Tatay Rizan, sa pamilya po ng Morales, no, to be specific sa mga kay Daddy Donut at saka dito kay Tatay Rizan at sa mga individual na nakasama sa inner circle po, no, nila Tatay Rizan at nila Daddy Donut ay nagkaroon po ng sabihin na nating segregation, ika nga yun, pagkakahiwalay ng grupo, dahil nga po parang inacknowledge na rin po yata, no, ni Daddy Donut na na po siya, nawala na po siya sa Kalingap. At yan po sa kadahilan ng yung pong grupong kinasasamahan niya, yung pong Kalingap Watchers, ay na-dissolve na po, no, or tinanggal na po ni Kuya Bal Santos Matubang. Anyhow mga Kalingap at kabagis, no, kung ano man yung punot dulo or kung ano man yung pinagsimulan kung bakit po nagkaroon po ng sabihin na nating division yung pong mga grupo ngayon na kinapapalooban nila Daddy Donut, nila Tatay Rizan at yung mga kasamahan niya pong mga vloggers, dahil nga po sa mga kadahilanan, sa mga rules na pinapatupad po sa Kalingap noon pa man, ay igalang na lang po natin, no, mga Kalingap at kabagis, kung ano man yung naging desisyon ng pamunuang pangkalahatan, no. Ito nga po si Kuya Bal Santos Matubang, and at the same time kung ano na rin po yung mga naging desisyon ng mga naalis katulad po nila Daddy Donut, ay irespeto na lang po natin. By the end of the day mga Kalingap at kabagis, no, hindi naman po yan kung tutuusin, hindi na dapat palakihin yung isyong yan, dahil naman po tayo ay may karapatan, ika nga, no, para gawin kung ano man yung mga gusto natin na sunding programa. Nagkataon lamang po na mas pinili nila Daddy Donut na sabihin man nating ano ba yon, pinili or hindi man pinili, yon, ganun na lang po ang terminology gagamitin natin, no, ay igalang na lang po natin mga Kalingap at kabagis, no, kung ano yung naging desisyon ni Kuya Bal, kagaya na sinabi ko kanina, and at the same time, no, respeto din naman po natin yung pong side nila Daddy Donut, no, para hindi na po lumaki yung gulo. At alam ko po nagkakaroon ng maraming rebattle ngayon itong si Daddy Donut sa mga kapwa ko po reactors, pero ako hanggat maaari ay ayaw po nating makisawsaw, ika nga, sa mga usaping yan, dahil nga po may rules na sinabi si Kuya Bal Santos Matubang na matagal naman na po nag-i-exist, na wag pong makipag-collab sa hindi po Kalingap members. So irerespeto po natin yung rules na yon. Kaya nga po ito, panoorin po natin kung ano naman po yung masisay ni Kalingap Rab
regarding po dito sa issue na ito, na recent issue dito po sa mundo ng Kalingap. So narito na po mga Kalingap at Kabagis, panoorin po natin si Kalingap Rab. Narito po yun. Yung grupo doon sa nakadikit sa Rochelle. Yun ang alam ko. Napanood ko kasi kay Batang Hamog. Napanood ko sa Batang Hamog yung issue about doon sa nahating grupo nga about doon sa nakadikit sa Rochelle. Kasi ang alam ko is ang alam ko na ano ata si Kuya Bal, medyo na-offend siya dahil may mga nag-welcome na vlogger, nag-welcome na vlogger papunta sa community ng Kalingap, no? Na hindi alam ni founder o ni Kuya Bal. Parang or gumagawa ng channel na nasa loob ng Kalingap. Siyempre ang community pag nasa Kalingap ka is Kalingap. Pero ang Kalingap, kanino ba ang Kalingap? Yan po ay kay Kuya Bal, So medyo na-offend siya na may mga nakakapasok na hindi niya siguro alam or hindi nagpapaalam. Kaya nagsalita siguro siya. Although matagal na po yan napapansin, pero nung time na yon is hindi niya lang pinapakalaman, hindi niya pinapansin. Pero ngayon ay napuno na rin siguro kasi ang dami na pong pumapasok sa Kalingap na hindi niya alam. 'Di ba? Siyempre bilang kung nasa Kalingap tayo, bilang respeto sa founder, magpaalam muna tayo. Kung may gustong pumasok sa Kalingap o kung may gagawa ng channel na nasa loob ng Kalingap, magpaalam muna tayo kay Kuya Bal or sa akin, para naman hindi naman si Kuya Bal, hindi siya ma-offend, hindi siya ma-disrespect. Kasi yun nga po, yun lang, madali lang naman po magsabi, ganito, Kuya Bal, pwede po ba akong gumawa ng channel, at yun, magpaalam, ganun lang, madali lang po. Magsabi lang po tayo kay Kuya Bal. Kasi itong Kalingap, yung Kalingap na yan, yung pangalang Kalingap ay kay Kuya Bal po yan. Hindi po yan sa akin. No? Siguro someday, siguro part na rin po ako kasi ako ay kanyang anak. No? At isa na rin tayo sa nagpakilala sa Kalingap. So, pero pinakauna talaga kay Kuya Bal yan. So, ayan. Bago tayo kung nasa Kalingap tayo or kung beneficiary tayo ng Kalingap, bago tayo gumawa ng channel, magpaalam muna, magsabi. Respetuhin po natin. Kahit si Papa ganyan lang yan, kahit ganyan magsalita minsan prangka magsalita or minsan masyadong mapagbiro. Pero sobrang lambot po ng puso niya, napakabait po niyan. Kung nagalitan man, maglamapit ka lang sa kanya, okay na. Saka hindi po yung nagtatanim ng galit, Kuya Bal, hindi po yung nagtatanim ng galit. Ganon din po ako, hindi po ako nagtatanim ng galit. Ayan. Kaya ayun, sana maayos yan. Palagi nating consider si Kuya Bal sa mga desisyon, lalo na konektado sa Kalingap or nandito tayo sa loob ng Kalingap. Hindi yan sa paghihigpit, Hindi yan sa paghihigpit. Kasi Kalingap, kapag may nangyaring masama sa Kalingap or nasira yung pangalan ng Kalingap, magre-reflect yan sa pinakapinuno, which is kay founder, saka sa akin. So, halimbawa, may nakapasok sa Kalingap na di natin kilala, Tapos ang nangyari, nanloko, ng scam, tapos ang pakilala, Kalingap siya. Di magre-reflect yan sa atin, at sa founder. So, sinong masisisi? Si Kuya Bal. Kaya dapat, talaga, hindi yan sa paghihigpit, pag-iingat po yan. Nag-iingat po ang founder natin, si Kuya Bal.